Narinig nyo na ba? Posibleng may isa pang malaking trade na maghihintay sa mga Lakers at ito ay maaaring maging susi sa pagbuo ng isang tunay na championship contender sa paligid ni Luka Doncic. Kung tagahanga ka ng Lakers o kahit ng NBA sa pangkalahatan, ang balitang ito ay sulit na pakinggan hanggang huli dahil may malaking pagbabago na maaaring mangyari sa roster ng Los Angeles. Ang kwento natin ngayon ay tungkol kay PJ Washington, isang forward na dating naglaro kasama si Luka sa Dallas, at kung paano siya biglang lumitaw bilang isa sa mga pangalan na pinag-uusapan sa mga trade rumors ngayong off-season. Pero bago tayo pumunta sa detalye, alamin muna natin kung paano tayo napadpad sa ganitong sitwasyon. Simulan natin sa background. Matapos ang isa sa pinakanakakagulat na trade sa kasaysayan ng liga, kung saan napunta si Luka Doncic sa Los Angeles Lakers, ang organisasyon ay hindi na tumigil sa paggawa ng mga desisyon. Alam nila na hindi sapat ang isang superstar lang para manalo ng championship. Kailangan nila ng tamang mga piraso sa paligid niya, mga manlalarong marunong depensa, marunong mag-shoot mula sa 3 puntos, at may karanasan sa playoffs. Kaya naman, nagsimula ang Lakers sa paggawa ng mga hakbang. Nakuha nila si Walker Kessler bilang kanilang pangunahing center sa ilalim ng malaking multi-year na kontrata. Dinagdagan din nila ang kanilang frontcourt sa pamamagitan ng ilang veteranong manlalaro, kasama na ang isang karanasang big man na dating kilala sa depensa at rebounding. Ngunit sa kabila ng mga hakbang na ito, isang bagay pa rin ang kulang, isang matatag at maaasahang forward na kayang manatili sa starting lineup at makipag-ugnayan ng maayos kay Luka at kay Austin Reeves. Dito pumasok ang pangalan ni Jonathan Kuminga bilang unang opsyon. May mga usap-usapan na inaalok ng Lakers ang isang 2-year deal na nasa halagang $20 milyong. Pero sa kasamaang palad, hindi ito naging sapat para kumbinsihin ang manlalaro at ang kanyang mga kinatawan. Kaya naman, kinailangan ng Lakers na tumingin sa ibang direksyon at doon lumitaw ang pangalan ni PJ Washington bilang plano B. Ngayon, bakit mahalaga ang manlalarong ito? Si PJ Washington ay hindi bago sa estilo ng laro ng Lakers dahil naranasan na niyang maglaro kasama mismo si Luka noong sila ay parehong nasa Dallas. Alam na niya kung paano bumuo ng chemistry sa superstar na ito, alam niya kung saan siya dapat pumwesto sa court, at may naipakita na siyang husay sa depensa laban sa iba't ibang posisyon. Ayon sa mga bumabalitang eksperto, may isang balangkas ng trade na pinag-uusapan. Sa deal na ito, ipapadala ng Lakers ang isang veteranong depensibong forward, isang batang manlalaro na kasalukuyang nasa rookie contract, at isang second-round pick mula sa hinaharap bilang kapalit ni PJ Washington. Sa unang tingin, tila makatwira ng bigat ng mga kontrata sa magkabilang panig dahil ang sweldo ni Washington ay malapit sa kabuuang sweldo ng mga manlalarong ipapadala patungong Dallas. Ngunit dito papasok ang tunay na hamon ng kwentong ito. Hindi lang basta-basta ang pagbuo ng isang trade. Kailangan itong maging makatwiran para sa parehong panig at kailangan din nitong sumunod sa mahigpit na patakaran ng liga tungkol sa mga sweldo. Kaya bago pa man ito matuloy, marami munang hadlang na kailangang lampasan. Kung nakakaantig sa puso mo ang mga kwentong tulad nito, pakishare ito sa iyong mga kaibigan na tunay na tagahanga rin ng laro. Malaking tulong ito para maabot pa natin ang mas maraming tao na gustong makarinig ng mga balitang tulad nito. Ngayon, balikan natin ang panig ng Dallas. Bakit nila isasakripisyo ang isang manlalarong tulad ni PJ Washington na kilala sa kanyang husay sa parehong depensa at opensa? Ang sagot ay nasa kasalukuyang sitwasyon ng kanila ng roster. Ang Dallas ay puno na ng mga forward at big man. Mayroon silang batang bituin na kamakailan lang na draft, mga veteranong center, at ilang promising na manlalaro sa parehong posisyon. Dahil dito, maaaring makita ng Dallas na mas praktikal na bitawan si Washington kung ito ay magbibigay sa kanila ng dagdag na young talent o draft capital. Gayunpaman, hindi basta-basta papayag ang Dallas sa unang alok.
Malamang nahihingi sila ng dagdag na kompensasyon, marahil isa pang draft pick o kahit isang mas mataas na antas na alok mula sa Lakers. Dito nagsisimula ang tunay na tensyon ng negosasyon. Handa ba ang Lakers na isakripisyo ang mas mahalagang mga asset nila para lang makuha ang manlalarong ito? O baka naman mas pipiliin nilang hintayin pa ang ibang oportunidad? Narito ang malaking tanong na dapat nating tanungin sa ating sarili. Kung ikaw ang management ng Lakers, gagawin mo ba ang trade na ito? Isasakripisyo mo ba ang mga batang manlalaro at draft picks para lang makuha ang isang veteranong forward na may proven track record kasama si Luka? O mas pipiliin mong maghintay pa at tingnan kung may mas magandang oportunidad na darating? Ang totoo, walang madaling sagot dito. Ang bawat desisyon sa larangan ng basketball ay may kalakip na panganib. Kung tama ang tsansang kinuha, maaari itong maging susi sa pagbuo ng isang championship team. Pero kung mali naman, maaari itong maging isang malaking pagsisisi sa hinaharap. Ngunit isa ang tiyak. Ang Lakers ay determinadong bumuo ng isang team na kayang makipagsabayan sa pinakamahuhusay na koponan sa liga. Gusto nilang gayahin ang estilo ng koponan na nagdala kay Luka papunta sa finals noong nakaraan, isang grupo ng mga manlalarong may kakayahang magdepensa, mag-rebound at magbigay ng puwang para sa kanilang superstar na makapaglaro ng malaya. Kung mangyayari ang trade na ito, makikita natin ang isang lineup na binubuo ni Luka Doncic at Austin Reeves sa backcourt, si Walker Kessler bilang proteksyon sa ilalim ng basket, at si PJ Washington bilang matatag na forward na may karanasan at chemistry kay Luka mula pa noong araw. Sa papel, ito ay isang lineup na may potensyal na makipagsabayan sa pinakamagagaling na koponan sa liga. Sa huli, ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa isang simpleng trade. Ito ay tungkol sa paghahanap ng perpektong balanse, tungkol sa pagbuo ng isang pangkat na hindi lamang umaasa sa isang bituin, kundi sa isang buong koponan na handang lumaban at magsakripisyo para sa isang layunin, ang manalo ng championship. Habang patuloy tayong naghihintay ng opisyal na anunsyo, isang bagay ang malinaw. Ang paglipat ni Luka Doncic patungong Los Angeles ay isa lamang unang hakbang sa isang mas malaking kwento na patuloy pang binubuo. At kung matutuloy man ang trade na ito, maaaring ito ang magiging susi upang makumpleto ang puzzle na hinahanap ng buong organisasyon. Kung naantig ang iyong puso sa kwentong ito, huwag kalimutang i-share ito sa iba pang mga tagahanga na nais malaman kung ano ang susunod na mangyayari. I-like din ito at mag-subscribe kung gusto mong manatiling updated sa mga susunod na balita, rumors at pagbabago sa mundo ng basketball. Salamat sa panonood at hanggang sa susunod nating kwento.